Anyway, ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung pananagutan ni Triniling dahil sa ginawa niya sa investigasyon ng ICC laban kay Tatay Digong. Ano ba hong inamin na ngayon ni Triniling? Na tama ang sinasabi ng 18 mga Marines na talagang siya ang nag-orchestrate kung kailan susunduin at ihahatid ang mga ICC investigators, kung sino ang kanilang pupulungin, kung sino ang mga testigo na kanilang i-interviewin, at kung anong kinakailangan ng mga ebidensya ng mga ICC investigators, siya ang hahanap, at kung anong kinakailangan para mapatestigo kung sino man yung mga testigo na kinakailangan ng ICC. Inamin niya yan, at para bagang wala kayong pakialam, wala akong masamang ginawa. Ang totoo lang, meron ba talagang pananagutan itong si Triniling sa ginawa niyang partisipasyon sa investigasyon ng ICC? Well, unang-una, bakit ba mali yung naging partisipasyon ni Trillanes? Kasi si Trillanes, hindi naman po siya patas. Siya'y kalaban ni Tatay Digong. Yung Rome Statute, kapag sinabi na sila ay aasa sa kooperasyon ng Estado, ang kinakailangan na magbigay ng kooperasyon, yung Estado mismo. Dahil yung Estado ay magiging kapartner ng ICC para nga makamit ang katarungan. Hindi po papel ng ICC na kalabanin ang mga kalaban sa larangan ng politika na mga tao na kukuha o kakalap ng ebidensya para mapakulong ang isang tao sa ICC. Hindi po dapat ginagamit ang ICC bilang sandata sa politika na nangyari sa kaso ni Tatay Digong dahil nga ginamit ang ICC para makulong si Tatay Digong sa kagustuhan ng mga Marcoses na mawala na ang impluwensya ng mga Duterte sa Pilipinas. Mabuti na lang po kabaliktaran na nangyari dahil habang pinakulong nila si Tatay Digong dyan sa dahig, lalo naman lumakas ang impluwensya ni Tatay Digong sa politika. At sigurado po, dahil nga sa ginawa ng mga Marcoses dyan kay Tatay Digong, abay sigurado na baka ang susunod na presidente ay si Inday Sara Duterte, dahilan kung bakit ngayon ay abalang-abala sila para tanggalin si Inday Sara bilang isang presidente, makasuhan ng kriminal at nang sa ganon, hindi makatakbo bilang presidente sa 2028 dahil yan nga ay kabahagi ng kanilang script. Gaya ng sinabi kanina ni Inday Sara Duterte doon sa talakayan niya, doon sa ibalik ang tapang at malasakit na talagang naninilbihan pa siya bilang kalihim ng Secretary of Education, meron ng plano talagang siyang i-impeach ng Makabayan Black. Balik tayo kay Triniling. Unang-una po, kaya nga po hindi dapat siya naging involved dito sa pagkakalap ng ebidensya, siya ay kalaban. Ibig sabihin, walang patas na investigasyon. Ang nangyari ay pangalap lamang ng mga ebidensya para madiin at makulong si Tatay Digong. Siguradong-sigurado po ako na wala pong ebidensya na magpapatunay ng hindi pagkakasala ni Tatay Digong ang kinonsidera ng mga investigators na talaga namang gumalaw dahil lamang sa direksyon na ibinigay ni Triniling. At siguradong-sigurado po ako, bagamat hindi pa siya pinangalanan ni Kaufman, na siya yung nasa tape na sinasabi ni Kaufman na nagyayabang na ako ang secret partner ni Marcos dito sa paggigipit kay Tatay Digong. Now, lilinawin ko po, ordinarily, ang mga ICC investigators ay po pwede talaga makipagtulungan kahit kanino kasama na ang mga pribadong mga individual. Pero karaniwan ang mga pribadong individual ay hindi mga politiko. Dahil kapag politiko at alam naman nila ang lilitisin na isang taong politiko rin, yan po ay ang possibility ay kalaban sa politika. At ang nananisin lamang ay gipitin yung akusado. At yan nga ang nangyari kay Triniling. Kaya po, nagbubukas po yan sa maraming mga question kung dapat nga bang paniwalaan ang mga ebidensyang kinalap ni Triniling dahil bilang isang kalaban sa politika, ang gusto lang niya ay igipitin si Tatay Digong at wala siyang pakialam sa katarungan na hinahanap natin lahat. So, ano ba ang sinasabi ng Rome Statute? Well, ang sabi ng Rome Statute, po pwede, pero yun na nga, meron tayong tinatawag na abuse of process. Kapag inabuso mo naman yung proseso to the point na mawawalan ng kredibilidad, hindi lang ang paglilitis, kung hindi ang hukuman mismo, dahil ito nga ay gagamitin instrumento sa politika, yan ang hindi
pinapayagan ng Rome Statute. So, at the very least, yung mga ebidensya na nakalap ni Trilliling bilang kalaban ni Duterte, hindi dapat bigyan ng mabigat na weight. Hindi dapat paniwalaan dahil ito ngayon nanggagaling sa isang tao na talaga ang gusto lamang ay sirain at gipitin si Tatay Digong. Hindi dapat bigyan ng mabigat na kredibilidad dahil nga yan po ay nanggagaling sa isang poison source na tinatawag. Pangalawa, bukod pa doon, depende yan sa mga pamamaraan na ginamit ni Trilliling. Yung sabi ng mga Marines na merong 2 million na ibinigay sa investigador. Naku po, yan po ay talagang krimen din sa ICC Rome Statute mismo. Merong pong Article 70 sa Rome Statute na nagsasabi na po pwedeng litisin ng ICC si Trilliling kung mapapatunayan nga na namigay ng pera dyan sa mga investigador dahil yan po ay bribery. It is a crime against the administration of justice. So, kung ang tanong ay may pananagutan ba si Trilliling mismo, abay meron po doon mismo sa ICC. Baka nga lang maging kasama pa ni Tatay Digong sa kulungan yang si Trilliling kapag napatunayan na siya ay gumamit ng pera para maimpluwensyahan ang mga investigador ng ICC. Wag naman po dahil talaga tama na yung nakakulong si Tatay Digong sa dahig, lalo talagang ikabibilis ang buhay ni Tatay Digong kung makakasama pa niya sa kulungan si Trilliling. Pero sa tingin ko, kung mapapatunayan yan na siya ay gumamit nga ng $2 million para maimpluwensyahan ng mga investigador, ang ICC mismo po ang dapat maglitis kay Trilliling. Bukod po dyan, krimen din as a crime against the administration of justice kung mapapakita na unang-una, nagbigay ng mga pabuya si Trilliling para magsinungaling ang mga testigo. At yan naman po ay hindi malayo kasi ang pinagyayabang niya, yung mga testigo na karamihan ay mga mamamatay tao at mga self-confessed na mga kriminal ay nag-agree na magtestigo hindi lamang para sa pangako na hindi sila lilitisin mismo ng ICC, kundi marami pa siguro mga dahilanan kung bakit sila pumayag. Siguro sinasabi nila na dahil kami magtatago, kinakailangan suportahan ng aming mga pamilya, so meron ding bribery ng mga witnesses mismo. Yung pagbibigay ng immunity by itself, hindi po pwede siguro maging resulta sa pagkakakulong kay Trilliling sa ICC. Pero yung pagbibigay ng ganyang immunity, gaya ng sinabi ni Kaufman sa paglilitis, hindi dapat pinaniniwalaan ang mga testimonya ng mga tao na nagtitistigo lamang kapalit ng pangako na hindi sila malilitis dahil sa kanilang mga krimen. At bukod pa po dyan, syempre, dahil nga po nagkaroon na ng, kumbaga, poison doon sa pagkuha ng ebidensya labang kay Tatay Digong, meron din tayong kasabihan na kinikilala rin sa ICC na hindi dapat tinatanggap ang prutas na mga nakakalasong mga puno or fruit of the poison tree. So po pwede na lahat yung mga ebidensya na nakalap ni Trilliling, unang-una bilang kalaban ni Tatay Digong, resulta ng panunuhol, resulta ng pagbibigay ng mga pangako sa mga testigo, resulta siguro sa pananakot para magkaroon ng testigo, ay po pwedeng hindi na talaga matanggap mismo sa ICC. At bukod pa dyan, kung mapapatunayan na ang kabuuan naman talaga ng ebidensya ng ICC at ako'y naniniwala na talagang malaki ang naging partisipasyon ni Trilliling para magkaroon ng kaso labang kay Tatay Digong, po pwede talagang yan magkaroon ng resulta na dapat ma-dismiss na ang kabuuan ng kaso dahil hindi nakatanggap-tanggap at hindi nakapanipaniwala ang mga ebidensya na hinain laban kay Tatay Digong. So bakit pa tayo magko-confirmation of charges kung mapapatunayan naman na yung mga ebidensya na binabasihan, kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, ay mga prutas of the poison tree. Fruits of the poison tree. So talagang dapat po talaga ang ICC mismo mag-imbestiga. Hindi sapat ang sasabihin nila na hindi nila tinatanggap ang mga ebidensya nang hindi nila mismo binibigyan ng timbang kung kapanipaniwala ba at kung meron nga bang kinalaman sa kaso ang mga ebidensya. Kinakailangan tignan nila kung nagkaroon ng isang krimen laban sa administration of justice ng ICC mismo.
Dahil kung mapapatunayan nga yung panunuhol, yung pagbibigay ng pangako, kapalit ng testigo, yan po talaga ay makakaapekto. Hindi lang po doon sa ebidensya na linatag sa laban kay Tatay Digong, makakaapekto yan mismo doon sa reputasyon at imahe ng ICC. At yan po yung tinatawag na abuse of process. Kasi bagamat hindi pinagbabawal ang pagtutulungan ng isang pribadong individual, pero dahil nga binaliwala ng mga ICC investigators yung political bias ni Trililing at posible na nagkaroon ng krimen dahil nagkaroon ng palitan ng pera, yung pangangako, pananakot, dapat talaga lahat ng ebidensya na yan hindi magamit. At kung wala ng ibang ebidensya na nakalap laban kay Tatay Digong, at naniniwala naman ako na yung mga ebidensyang hawak ng korte ay galing talaga kay Trililing, dahil ang preliminary examination naman na ginawa ng mga prosecutors ay base lamang sa mga ebidensya on open sources kasama ang media, baka talagang wala ng kaso laban kay Tatay Digong at dapat na talagang tuluyan na ma-dismiss ang kaso laban kay Tatay Digong. So hindi po maliit na bagay yung pag-amin na ginawa ni Trililing na siya talaga ay naghimasok at talagang siya ang nag-orchestrate ng investigasyon ng mga ICC investigators dito sa Pilipinas. Yan po ay posible maging dahilan para mapauwi na ng mas maaga si Tatay Digong dahil nga po unang-una, dapat naisip mismo ni Trililing na kapag lumabas yung kanyang partisipasyon sa investigasyon, talagang nalalaso na ang lahat ng mga ebidensyang nakalat dyan dahil alam ng lahat si Trililing ay kalaban sa politika ni Tatay Digong. At ang kanyang nanaisin lamang ay para sirain si Tatay Digong, dahilan nga kung bakit ngayon ay nakakulong na si Tatay Digong. Hindi ko alam talaga kung anong nangyari, kung bakit yung Jude Sabio, kasama ko po yan sa dormitoryo sa UP, kasama rin yan ni Lenny Robredo sa dormitoryo sa UP, na siyang naghain nung una ng kaso laban kay Tatay Digong ay biglang nagbitiw sa kaso. Kung maalala niyo po, si June Sabio mismo nag-drop ng complaint at hinain sa ICC. Pero bago pumanaw si Jude Sabio at pumanaw na po siya, sinabi niya na binabawi niya ginagawa niya dahil siya ay binayaran lamang ni Trililing. So kung makikita niyo na yung Jude Sabio na nangalap ng mga pangunahing ebidensya ay binayaran lamang ni Trililing at talaga namang siya ay nagsisisi. Dahil kung ako ay hindi nagkakamali sa recollection ko, nagsisi si Jude Sabio doon sa kanyang papel na ginawa dahil lamang kay Trililing, no? Posible po talaga na lahat ng mga ebidensya ngayon ay dapat suriin muli ng isang patas na prosecutor at panandalian, i-dismiss muna ang kaso at tignan muli kung tama ba ang appreciation ng mga ebidensyang ito. Dahil again, sa isang inquisitorial system, at yan po ay ang siste sa ICC, ang prosecutors hindi lamang naghahanap ng ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala, ang prosecutor dapat maghanap din ng ebidensya na magpapatunay na posibleng hindi nagkakasala ang isang akusado. So talagang ngayon po, dapat maabala na ang Office of the Prosecutor ng ICC at ang mga mahistrado ng ICC. Dapat talaga iparating sa kanila itong pag-amin ni Trililing, iparating kung sino si Trililing, at iparating na walang mabuting motibo si Trililing sa pag-iimpluwensya sa investigasyon kung hindi gipitin lamang si Tatay Digong. At dapat talaga tanungin ang mga investigator, bakit kayo tumatanggap miski ng sakay at pagkain sa mga politiko na alam naman nila na dapat sila ay maging independyente at maging patas sa kanilang investigasyon? Sabihin na natin wala silang tinanggap kasi may possibility naman na talagang hindi nakarating sa kanila yung 2 million bagamat sinasabi na ibinigay ang kay Trililing. Ang katunayan yan, gaya ng sinabi ng opisina nila, ay ba, may sarili silang budget. Bakit sila tatanggap ng sakay? Bakit sila tatanggap ng hotel? Bakit sila katatanggap ng pagkain? Gayong lahat yan ay merong pondong binigay sa kanila at nakolekta sa kanila. Ano ibig sabihin yun? Binigay ng libre ni Zaldico lahat yung mga bagay na yan. Tapos binigyan pa sila uli ng resibo para sila ay makakupit. Yun lang po ibig sabihin yan. Kung talagang bukod doon sa meron ng pondo silang ibinigay ang korte,
ginamit pa rin nila yung mga binibigay ni Zaldico, ibig sabihin, kinupit nila yung mga pondo na nakalaan para ibayad sana dyan sa hotel, pagkain at transportasyon. At siyempre ang tanong talaga, kinakailangan talagang busisiin dahil dapat nating malaman kung meron talaga silang natanggap na pera. At sana naman, itong si Zaldico, dahil siya naman talagang pinanggalingan ng lahat, at yan naman mga pangyayaring yan, nangyari sa mga private property na kanyang pag-aari, sana kung meron siya mga CCTV na pagtanggap ng mga salapi, ilabas na yan nang malaman ng katotohanan. Dahil meanwhile, dahil sa kagagawa ni Trilliling at sa kagustuhan ng Trilliling na talagang sirain ng Tatay Digong, nakakulong ngayon ang isang 80 anyos na magbe-birthday na naman ng kanyang 81st birthday sa loob ng kulungan na hindi dapat. So sa akin, sa lalong mabilis na panahon, kinakailangan ipagbigay alam sa hukuman itong pag-amin ni Trilliling sa kanyang partisipasyon sa pangangalap ng ebidensya, dahil sa kanyang partisipasyon alone, posible po na dahil sa abuse of process, posible na tuluyan ng ma-dismiss ang lahat ng paratang laban kay Tatay Digong dahil nga po na-impluwensyahan na ng politika ang pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. At sana po ito'y mangyari na sa lalong mabilis na panahon dahil nais nating makabalik na si Tatay Digong nang siya naman ay tuluyan ng mahinga, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa kanyang mahal na syudad ng Davao. Ulitin ko po itong paghihimasok ni Trilliling, posible po na mapawalang bisa ang lahat ng ebidensya na kinalap nila dahil siya po ay isang politiko na kalaban ni Tatay Digong, at dahil po dyan, masasabi natin na nagkaroon po ng parang poison ang mga ebidensya na nakalap dyan. Ito po isang krimen sa Rome Statute mismo. Ayaw ko lang siguro tuluyan si Trilliling dahil baka magkasama pa sila sa kulungan ni Tatay Digong. Ang gusto ko, mapauwi mo na si Tatay Digong at ikulong si Trilliling dyan sa dahig matapos makauwi si Tatay Digong. Dapat muna sigurong ipawalang bisa si Tatay Digong dahil nga lahat ng mga ebidensya ay produkto ng panunuhol, pananakot at saka kung ano nung pangako na binigay sa mga testigo na hindi wala namang mga kredibilidad gaya ni Matubato. Bago siya makulong sa dahig, uwi muna si Tatay Digong sa Davao at ipalit ngayon si Trilliling sa kulungan. Diba? Napakasarap nun. Makatikim si Trilliling ng pagkakakulong dun mismo sa parehong lugar kung saan kinulong si Tatay Digong dahil sa kanyang mga kabalastugan. Sana nga po, ito ang ating panalangin. Sana ito ang mangyari sa lalong mabilis na panahon. Nako, ang dami pong mga trolls dito, no? Sige lang po, kayo mga trolls, kayo naman responsable kung bakit lalong lumalakas ang reach natin. At saka malayang merkado ng idea. Alam ko naman wala naman nakikinig sa inyo kahit anong sinasabi ninyo. Ang pinakikinggan ng taong bayan ngayon, yung importanteng issue, ang pananagutan ni Trilliling bilang kalaban ni Tatay Digong na siyang naging responsable sa pangangalap ng ebidensya laban kay Tatay Digong. Kahit saan tayo makarating, yan ay dapat hindi ng mga tinatanggap dahil yan ay produkto ng galit, produkto ng kagustuhan na sirain ng mga Duterte. Wala po yung kinalaman sa katarungan. Agree ba ho kayo? Kung agree po kayo, sige po, magkomento kayo dahil ngayon talagang dominated na mga trolls ang mga nagpo-komento ngayon. Natutuwa naman po ako sa inyo, mga trolls, dahil kayo nagkakaroon ng trabaho. Alam ko mahirap ang buhay, lalo na ngayon, may giyera sa gitnang silangan, lalong tataas ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas, kailangan naman meron kayong makain. So kahit papaano, natutuwa tayo na inaatake tayo ng mga trolls. Ngayon po, I'm subject to troll attack. Grabe po talaga sila ngayon. Mabuti naman po yan para sila ay may hanap buhay at ako'y nakakatulong sa kanilang mga pamilya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-usapan na natin ng mga maiinit at press na issue sa bansang Pilipinas. Nako, una sa lahat, binabati natin mga kababayan natin sa Macau. Yan si Ega ng Macau. Yan.
Itong ating kababayan dyan. At syempre, yung mga kababayan natin dyan sa Gordon Ramsay Restaurant sa Londonero. Yun, ha? At syempre, doon din sa Cheese Factory na ating mga namit na mga server dyan. Yun. Kompleto na ba? At lahat pa ng mga namit natin dyan sa Macau. Binabati ko na rin kayo. Habang tayo naglalakad diyan papunta sa may sa may bili, ano yung simbahang sumabog, yung harap lang natira. Oh. Ang dami yung Pilipino diyan, lalo na yung magdagpi-pre-taste. Naku po. Alam mo, pumunta ka dyan sa Macau, lumakad-lakad ka lang dyan sa may mga, dyan sa OTT, yung All Taipa Chinenes, at saka yung doon sa may simbahang putol. Oh. Pumunta ka dyan, napakaraming pre-taste dyan. O, magdala ka ng kanin, di ba? Dali mo yung kanin mong ganun. Patago lang, yung kanin na matigas. Alam mo yun? Yung nabibili sa mga convenience store, ganun. Ewan ko kung meron dyan. Pero dito meron yun eh. Pwede mo siyang gawing parang tinapay. Yun. Tapos habang nagpi-pre-taste ka dyan, kung ako pre-taste, nguya ka ng kanin. Pwede na yun. Yung mga karni-karni dyan, yung beef jerky nila, malambot na, matamis pa at maalat. Siguradong sogbo ka dun sa mga kasi maraming store dyan eh. Kunwari, ang diskarte dyan, let me taste the beef. Beef. Yung kapiraso yung beef, di ba? Pak. Tapos kanin, patagong kanin, gaganon. Tapos, I want spicy, ha? Spicy, pak. Patago na naman, Tapos, let me taste the pork. Tinahin mo yung pork. I want the spicy pork. Ayan. Mantay mo, nakaapat na subo ka na nun. At malaki yun, ha? Malaki yun. Meron pang iba. May dilis pa. At may isda pa. Dilis, isda din naman yun, ha? At saka meron ding mga kung ano-ano pa dyan. Marami ka makakaing napakasasarap po dyan sa Macau. Tapos after nun, di busog ka na, sogbo na, okay na, solve na. Di ba? Ngayon, dessert naman. Punta ka na, bumili ka ng kape. Yun, kasi maraming dessert din dyan eh. Bili ka ng kape, tapos punta ka dun sa mga store na marami mga biskwit, may mga mani-mani. Yun. Favorite natin dyan yung mga may mani-mani eh. Tapos habang nagkakape ka, ganun ka na. O kaya ipunin mo isa-isa. Kunwari kakain ka, tapos kukuha ka ng kapiraso, lagay mo sa bulsa mo. Kaya dapat yung bulsa mo may jagger pants. Yung meron sa gilid, ganun. Yung lagayan ng ulam yun eh. Utang na yan. Sorry. Tinuturuan ko kayo ng teknik na malupit, ha? Teknik na malupit na magtatagal kayo dyan sa Macau ng libre. Isipin niyo yun, di ba? Okay, binabati natin yung magbibigay sa atin ng malupit na discount dyan, ha? Dyan sa isang mga malulupit na hotel dyan, ha? Si Ega, oy! Yung pangako mo, pag hindi mo yan tinupad, yari ka sa akin. Aaraw-arawin kita dito, ha? Sasabihin ko, isa kang! Ayoko na. Di ko tutuloy. Biro lang, ha. Binabati natin yan. At syempre, binabati din natin yung mga kababayan nating nag-grab dyan na illegal. Kasi wala naman silang app. Biro lang, ha. Binabati natin, ha. Okay lang yan. Kahit mahal kayo maningil. Hindi, mas mahal sila kaysa dun sa mga ordinary taxi. Sabagay, tinawagan mo nga naman, pinapunta mo ng kusa dun. Ikaw naman ba, napakasama na ugali mo. Gago! Anyway, eto, simulan na natin mga balibalita, ha. Pasensya na sa mga nagsasabi na gusto kong ikaw ma-meet para pa-picture. Minsan po kasi kung ano lang yung maisipan kong gawin. Kaya pupunta ako dito, pupunta ako dyan. Wala talaga akong schedule baga. Wala akong schedule doon. Namamasya lang tayo para tayo ay mag-relax pag pumupunta tayo ng ibang bansa. Para wala ko tayo talagang schedule. Ganun talaga, wala. Kung saan lang ako makakakuha ng libreng pre-taste, doon lang ako. Abangan nyo lang ako sa mga pre-taste. Nandun ako. Ito na nga. Ano ba pag-uusapan natin? Matindi itong pag-uusapan natin. Napakalupit ito. Ito po ang pinaka malupit na usapin sa bayan natin ngayon. Ano? Impeachment ni VP Sara Duterte. Anak kayo ng wewe, oo.
Alam mo, mamaya napanood nyo na pala. Upload ko pala to bukas. Mamaya mapapanood nyo. Hindi, bukas pala. Hindi, napanood nyo na pala. Sorry, nagugulo na ako sa oras ko. Alam mo, isa sa mga sinabi nga ni VP Sara Duterte, yung bagang sinasabi niya na, ano ba to? Yung sinabi niya na na ayaw niya sanang i-discuss yung impeachment. Bakit to? Kasi ang gulo-gulo na ng bayan, ang gulo-gulo na ng mundo. Isipin mo sa ibang bansa naggegera na sa Middle East. Ang gobyerno dapat nakatuon ang atensyon doon sa Middle East. Bakit to? Kasi napakaraming suliranin dyan Paano mo maitatravel pabalik dito? Kasi sinasabi nila wala daw yung airspace. Meron po. Paulit-ulit natin sinasabi yan, wala dun sa mga ayaw o walang pakialam sa inyo. O yun na sinasabi ng gobyerno na to. Pag wala silang pakialam sa mga OFW, sasabihin nila, hindi, sarado kasi yung airspace, hindi ho totoo yan. Meron nung mga nakakauwi dito, meron silang way o dinadaanan para makaalis ho ng Middle East at makapunta dito. Ang narinig ko nga, pwede silang magkaroon ng charter flight, sabihin nyo, nirentahan yung buong aeroplano, pupunta ng Europa, tapos yung Europa, ikot ang daan papuntang Pilipinas. Yes, mas magastos ng konti. Pero kung talaga mahal kayo ng gobyerno, tulad nung panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang pakialam kahit magkano ba yan. Kasi remember, sinasabi nila, malala kasi ngayon ng airspace. Ganito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, buong mundo sarado. Eto, sa Middle East lang sarado. So kung tanga ka, ina mo ka, sasabihin mong dahilan yan, airspace kasi sarado. Tanga ka kasi. Ang daming pwedeng pagdaanan. O ang tamad nyo kasi dahil ayaw nyo mabawasan ng nanakawin nyo dyan sa gobyerno. Kaya ayaw ninyong gawa ng paraan. May pera ang gobyerno. Lagi niyong tatandaan yan, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Maraming pera ang gobyerno. Ang tanong, saan lang napupunta? Sa bulsa lang ng mga pukilang inang mga congressman na ito na gumagamit lang ng Richard Mille. Tangina, 20 million, bibili ka ng relo? Kupal ka Pera ng taong bayan yan Ales tax ng iglesia mo yan. Kaya nga mantakin nyo tanongin nyo dyan sa mga pastor ninyo dyan. Pag yan naka-Richard Mille, tapos pinipilit kayo mag-tights, sigurado ko kulto yan. Sigurado ko peke yung iglesia na yan. Peke yung church na yan. Mantakin mo, patatights kayo. Alam nyo ho ba ang prinsipyo ng tithes? Ito'y pagtitiwala sa Panginoon. Ibibigay mo yung unang bunga. First fruit, ibibigay mo sa Panginoon, nagtitiwala ka. Diba? Ibibigay mo yan para gamitin ng iyong church, ng iyong iglesia, para sa pagpapalawak pa ng inyong iglesia. No wonder, walang tao dyan No wonder, ang pangit na simbahan ninyo. Bakit? Maganda kasi yung relo ng pastor ninyo. Wala namang problema kung bumili yung pastor ninyo na magagandang gamit. Pero ginagamit sa tama. Hindi kasi baka sabihin nyo, bakit si mga KOJC? Bakit may mga jet? Meron si Pastor Kibuloy na ganito. Huy! Wag ho kayong dahil yung mga yun ginagamit para talaga sa ministeryo. At sana, kung siya lang ang mayaman, una-una hindi nga nasa pangalan niya yan. Wala sa pangalan niya. Nasa pangalan niya ng kanilang church mismo at ginagamit yan. At titingnan mo, self-sustaining yung kanilang church. Kahit magkagulo na buong mundo, makakakain yung buong membro nila. Yun talaga, hindi ko inaangat dito si Pastor. Alam mo, marami kasi nagsasabi na para bagang, bakit ganyan? Yaman naman ng ministro na si Pastor. Hindi ho, pagmamay-ari ho ng buong kingdom yan. Ganyan ho sa kanila. Ito namang isang ministro na ito, itong pastor-pastora na ito, nagngangalang atras. Siya lang ang mayaman. Siya lang ang may motor. Siya lang ang may relo. At hindi naman ginagamit, pang ministro, ito, may relo tayo. Nasasabi, nasusulat sa relo ko ang Biblia. Ganon? Hindi. Karangyaan ang tawag dyan. Hindi ho yan panggamit sa ministro. Alam mo kung bakit? Peke kasi yan false prophet po yan. Bakit ko nabanggit yan?
Kasi ganyan ho kayaman ang Pilipinas. Sa totoo lang. Kayang-kayang bumili ng Richard Mille ng lahat ng congressman. Pero kayong OFW, tinitipid ng lintik na gobyerno na ito. Mantakin nyo sana yung Kamara ang kanilang bisihan ngayon. How can we pass law na makakatulong sa mga OFW ng mabilisan? Paano yung, alam mo yun, kasi eto reklamo di ba? Dilema kasi yan di ba? Dilema ng mga OFW. Bakit kami uuwi dyan na wala namang kaming trabaho? Tama, mali. Yan ang dilema Gusto namin umuwi dahil napakapanganib dito. Kasi nga, sabi nga doon, ang kwento nga ng isang OFW sa akin, pag tumunog na yung torotot nila, yung gumagano'n, hindi ganun ang tunog. Pero pag tumunog na yung kanilang siren, takbo na sila. You have to be in the bunker. Hindi ho yun sa baraha, iba ho yun. Bunker, yung yung tinataguan. In 1 minute and 30 seconds. So tumatakbo talaga sila. Di ba? Tumatakbo sila para magkaroon sila ng bunker. Para makapunta sila doon sa bunker. Ganun kahirap yung kanilang buhay. And yet, tayo mga Pilipino, hindi tayo ready itong gobyerno para saluhin sana yung mga panganib na OFW natin. Kasi nga, bakit? Sasabihin ng mga OFW, ba't nyo kami uwi dyan? Bibigyan nyo ba kaming trabaho? Kikitain ba namin ng 150,000? Kasi totoo Yung ang kakilala natin na cleaner sa Macau, magkano ang kinikita niyan? 150,000 kada month. Kung halimbawa lang although ito kasi Macau ito pero sigurado ako doon sa Middle East, more or less 100,000, hindi bababa ng 50. Saka makakakita ng cleaner o yung janitor, janitress na 50 ang sahod. Minimum yun. Pag may mga overtime pa, mas malaki pa. Siguro aabot ng 100 halos sa kanilang sahod. So sila, sasabihin nila, bakit kami uuwi dyan? Wala naman kaming trabaho. Eto na ngayon, pumapasok sana yung trabaho o yung job description o yung responsibilidad ng mga congressman na gumawa ng batas that will make yung businesses, investment easy. Makaakit tayo ng mga negosyo o negosyante para dumami ang trabaho. Pero tangina, mas busy pa kayo sa impeachment, mga ulul kayo. Bakit? Sa bagay. Sa impeachment, meron kayong tigda 2 milyon. Pag pumirma kayo, magkano yun? Di ba? Yan naman yung sinasabi, yan ang totoo. So, sana gawa natin ng paraan yun, hindi yung sasabihin lang natin na, kasi ang titigas ng ulo ng mga OFW, ayaw umuwi. Gawan nyo ng paraan. Gawan nyo ng paraan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw umuwi, pero no choice kayo, umuwi kayo. Deployment ban sa Kuwait. No choice kayo, dito kayo. Pero we will provide for you. Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Duterte. Pero ngayon, ayaw niyo mo di wag. Gago! Ayaw niyo umuwi. Sige, bahala na kayo sa buhay niyo. Desisyon niyo yan Di ba? Ganun Kasi nga, hindi nila pipilitin dahil gastos lang yan. Tapos wala naman trabaho dito dahil bago pa nangyari mga kaguluhan dyan sa Middle East, bagsak ang ekonomiya natin. Hindi pa nagkakagulo bagsak na. Ngayon, mas malupit. Hindi lang bagsak. Talagang sumasadsad. Alam mo yung napanood ko sa yung gasolina. Naku po, patay kang bata ka. Kaya ako ngayon, magbibisikleta na lang ako. Magbibisikleta na lang ako sa mga pupuntahan ko kasi para makatipid. Kasi ang laki na ng gasolina, sobrang tataas na. Kaya yung mga tambucho nyo, mga kamote rider, tanggalin nyo na, pampataas ng gasolina yan. Lagyan nyo na lang ng tubig yung mga ninyo. Hindi kasi alam mo, sabi ko nga dito mo makikita na talaga tayo ay nasa, tawag doon? Nasa lumang era pa ng ating kasaysayan. Alam mo kung bakit? Sa China, sa Macau, at sa iba pang mga bansa, kahit sa Japan, kahit pa sa mga Singapore, nakapag na sila. Nakita na nila ito.
that someday magkakaroon ng problema sa gasolina. So nag-convert na sila sa electric. Halos lahat. Kaya nga tahimik yung karsada nila. Kaya nga kung tatanga-tanga ka, masasagasaan ka. Kasi hindi mo maririnig yung tambucho, hindi mo maririnig yung ingay ng mga jeep. Walang ingay sa karsada. Tayo pa naman habang naglalakad, scroll ng scroll kahit wala naman kayong pinapanood dyan. Scroll lang kayo ng scroll habang naglalakad. Masasagasaan kayo. Kasi nasanay na tayo. May ingay naman yan. Kaya okay lang ako mag-Facebook dito, tweet, TikTok dito. Kasi maririnig ko naman pag may parating na sasakyan. Dyan sa mga bansang Asia na mga developed country na, wala nang ingay. Kaya pagka ikaw tatanga-tanga, mababangga ka talaga dyan Bakit? Kasi electric na lahat So sila, kahit siguro magkagera, hindi masyadong apektado. Baka tinatawanan pa nila. Hindi naman kaming kailangan gas. Electric lang kami. At yung electric, baka sabihin nila, di ba nagpapatakbo rin naman yung gasolina? Hindi ho. May solar na rin sila So talagang na-convert na sila into a modern kind of mobility. Tayo. Ano issue natin? Impeachment ni Inday. Gago! Totoo. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako dahil etong nangyari dito sa pagdemanda ni VP Sara Duterte kay Madriaga. Naku po, ang lupit. Ang lupit. Kaya lang pala ito si Madriaga naggagaganito. Kasi crush pala niya. Crush niya si VP Sara Duterte, kaya delikado. VP Sara Duterte, paltan nyo na si Boss Dada na host. Crush din kayo niyan Gago! Baka mamaya, in the future, biglang bumaligtad yan, sabihin niya sa inyo, si VP Sara Duterte, inutusan ako para kainin ng lahat ng pagkain. baka utusan kayo niya, sabihin niyan, inutusan ako ni VP Sara Duterte para daganan ng mga kalaban. Di ba? Baka ganun ang siste, di ba? Ay, nako, kasi crush nga siya Crush ni Boss Dada si VP Sara Duterte.